Pag sinabi natin retro bike, ano bang pumapasok sa isip natin? Is it a modern or is it a classic bike? Well, actually it is both. In fact, isa sa mga nangungunang design pagdating sa kategory na to ay ang XSR ng Yamaha. And I am very proud to review this never fading design sa bike na ito. XSR 155 2022 model, color black. Worthy pa bang bilhin? Tara, sabay-sabay natin yung alamin. Roll intro. Bago ang lahat mga master, sound check muna tayo. Ang XSR 155 ay gumagamit ng 155cc piston displacement, liquid cooled, 4-stroke, 4 valves, fuel injected, single cylinder, 6-speed na nagproduce lang naman ng power na 19.3 horsepower at 10,000 RPM at 14.7 Nm of torque at 8,500 RPM. Ang motor na ito ay gumagamit ng VVA, no? Pag sinabi natin VVA sa mga hindi nakakaalam, kumbaga sa madaling salita, nagbibigay ito extra lakas pag naabot na yung 7,000 RPM. So diyan papasok yung VVA na magdi-display naman doon sa panel gauge. Equipped din ito ng slipper clutch. Okay, pag sinabi natin slipper clutch, ito yung isa sa mga safety feature ng motor kung saan kapag nagda-downhill tayo, hindi maglalak yung rear wheels. So smooth yung pag-shifting natin sa gear. Okay, sa dimension naman meron itong haba na 2007 mm, no? At taas na 1080 mm. Pagdating sa seat height, meron itong 808 mm. Nga pala yung height ko is 5'6". So kung mapapansin nyo, medyo tingkayad ako konti pero manageable naman, ano? Dun sa mga siguro mga 5'4" below, kailangan nyo ng gumamit ng lowering kit para mababa yung suspension nya. Saka meron itong bigat na 134 kilograms. So pag-usapan naman natin ang kanyang napaka-elegant na design. Magsimula tayo dito sa kanyang tangke. Yung kanyang tangke is not metal, no? Made of plastic siya. Ayan. So medyo malaki lang siyang tingnan, pero actually ang malaki dito is yung cover lang niya, no? Ang laman ng tangke is 10 liters of gasoline. So ito yung kanyang susian. Sa pag-open nito, ganito lang, Sakay sabay nyong bukas. Ganun din naman kung paano siya i-close. Ayan. Okay. So dito makikita nyo may Yamaha na emblem. So naputo lang yung Y. Actually madali lang itong matanggal, So pwede nyo naman yung palitan ng stock pa rin na emblem. Ayan. So dito naka stock market na ito, Okay, binilan ng may-ari. So anyway, gagawa tayo ng mga separate video regarding sa mga accessories na in-install niya dito, Dito tayo, yung frame niya naka Delta box frame. Ayan, which is ito rin yung frame na ginagamit ng kapatid niya na big bike, si XSR 700 at saka si XSR 900. So kung titingnan mo talaga, since same sila ng frame, mapagkakamalan mo talaga siyang big bike. Okay. So dito naman yung kanyang design sa body. Ayan, dito yung susi ng under seat. So try natin buksan. Okay, ganito lang naman, Okay. Tapos actually dapat magkasabay ito, pag switch on nyo dito, dapat sabay yung galawin itong under seat. So tingnan natin for purposes ng para makita ng madlang people.
Ayan, so kung makikita nyo, wala siyang gaanong or wala talagang compartment intended for lalagyan ng tools or documents. So ang ginawa ko, ginawa ng mga may-ari is bumili lang siya ng wallet, tapos dito niya na ilagay yung kanyang documents. Dito yung battery niya, yung relay niya, electrical components yan dito. So sa pag balik ng seat, madali lang naman. Suksok nyo lang tong parang hook dito. Then you're good to go. So of course, andito yung makina niya, nakakabit sa Delta frame. Then dito yung coolant niya. Ayan, so makikita natin kung nasa mid ba siya or nasa low. Dito yung radiator niya. Okay, so kapag bibili kayo ng XSR, ang una talaga yung bibilin is itong radiator guard kasi wala siyang kasamang guard. Ayan, so merong mga aftermarket dyan na bibili sa Shopee at sa Lazada. So bilhan nyo agad. Okay, dito naman sa ibabaw. Okay, napakataas ng kanyang handlebar. So considering retro look siya. So ganun. Eto, yung grip niya, handle grip, hindi na siya yung stock, pinalitan. Siguro kasi nag-fade na yung kanyang grips. Dito naman yung side mirror, hindi na ito yung stock niya. Pinalitan niya ng parang pang retro talaga na side mirror, yung bilog. Okay, kasi yung stock side mirror nito is parang napahaba, no? Which is parang hindi siya bagay tingnan sa mga retro bikes. Ayan, nandito yung brake tank natin, cylinder. Ito yung brake lever natin, sa clutch. Ito yung brake lever. Sa clutch, kung papansinin nyo, ayan, yung clearance niya napakalayo, So kung short-handed kayo, kailangan nyo nang magpalit ng bagong clutch lever at saka brake lever. Sa akin, medyo manageable naman siya. Kung nakikita nyo, nag-grip ko naman siya ng mga ayos. So there's no need na magpapalit ng brake lever. Okay, dito tayo sa kanyang panel gauge. Napaka-cute na kanyang panel gauge actually. So pang retro looking. Same din naman sa XSR 900 at saka XSR 700. Ganito rin yung kanyang panel gauge. So check natin kung anong meron sa kanyang panel gauge. Ayan. So kung makikita nyo, ayan, lapit natin. Meron siyang, ilan ba to? 6 na indicators. Dito sa kaliwa is ang kanyang turn signals. Ito naka-neutral. Ito yung check engine. Ito yung coolant temperature. Ito yung naka-headlight indicator. Ito yung turn signals. 6. So dito naman sa kanyang gauge mismo is meron siyang RPM na nakatak. Ito yung speedometer. Saka ito yung trip meter. So kung i-change natin yung kanyang display, pasensya nga pala, di siya ganong klaro. Ito yung mga isang concern din ng mga riders di siya ganon kaklaro. So meron ditong mga switches ito sa gilid. Ayan, kung makikita nyo, so toggle nyo lang yan kung anong display yung gusto nyo makita. Ayan, so naka trip 2 tayo. So ayan, naka time. Ayan is naka average kilometer per liter. Ayan, yung average kilometer per liter. Imagine 52 km per liter. Napakatipid na Dito naman yung tinakbo niya ngayon. At saka ito yung brightness niya. Pwede niyo itong i-adjust, yung brightness niya is naka 0.2. So hanggang 3 ito, I think. So pwede niyo yung i-adjust until 0.3. Okay, so ito naman sa kabila, meron din dito switch. Kapag pinindot nyo tong sa kaliwa, ayan, pupunta tayo sa kanyang brightness at saka sa kanyang odometer. So kung gusto kayong bumalik, press nyo tong dito, babalik tayo sa brightness. So ganun lang. Napakaganda talaga ng kanyang panel gauge, bilog na bilog, pang retro looking talaga. Dito naman sa kanyang headlight, eto aftermarket nito, pinalagyan ng may-ari. Actually madami na itong sa Shopee, may bibili nyo, depende sa look na gusto nyo. Dito meron siyang LED na light. Dito sa ibabaw meron siyang DRLs. Okay, kung hindi nyo makikita, tayo nating check na Okay, on lang natin para makita yung kanyang DRLs. Switch on. Yan yung kanyang DRLs.
Okay. Pag naka-switch engine on tayo, saka magpa-function yung kanyang headlight. Yan. Yan yung kanyang headlight. Okay. Off muna natin. Okay, pagdating sa kanyang signal lights, sadly naka bulb type tayo, ano. Okay. Dito sa kanyang telescopic, naka-inverted telescopic fork tayo, ano. Okay, so maganda ito, telescopic fork, especially sa mga daanan natin dito sa Pilipinas. Alam naman natin yung mga daanan natin, madaming lubak-lubak. Okay, down to the wheels. Meron itong double piston, okay, with single disc brake. Okay. Sadly to say, wala siyang ABS. So yun lang. Okay. Anyway, magdidepende naman kasi yan kung gaano kaganda yung kanyang braking power. So even walang ABS, iti-test natin kung gaano kaganda yung kanyang braking power. Okay, naka-mag siya kung nakikita nyo, at saka meron siyang gulong na pang off-road. So dual tire siya. Yung size ng kanyang gulong is naka 110/70 by 17. IRC yung kanyang brand. Okay. Dito naman, okay, meron siyang skid plate pang protekta sa engine. Okay, actually merong nabibili din ng crash guard. So pang extra protection din ng kanyang makina. Okay, of course andito yung kanyang oil filter, at saka dito tayo ito yung kanyang filler cap. So dito tayo of course, i-check yung level ng oil. Ito yung kanyang footrest. So naka-connect diretso sa kanyang frame. Ayan. Ito, napakaganda din kanyang exhaust. Kung ako lang medyo okay naman sa tingnan. Hindi siya ganun ka, ang tawag doon, hindi siya ganun ka misfit pagdating sa kanyang design. So kung ako yung papipiliin, hindi ko napapalitan tong kanyang muffler kasi nababagay naman siya sa kanyang design. No? Dito naman meron siyang single monoshock sa gitna, at meron siyang mudguard na nakakonect mismo sa swing arm. Medyo hindi nga siya ganun kahaba, so eventually pipisik din yung yung putik, pero may nabibiling extender, no, mudguard na pwedeng i-connecta dito. Nabibili siya sa Shopee at Lazada. Okay. Pagdating sa kanyang gulong, naka single piston sa caliper, Nissin yung brand as usual. So yung kanyang single disc brake andito din, naka brake pads, and then ganun pa rin, naka mags dito, and then yung size ng kanyang gulong is nasa 140 by 70 by 17, of course IRC brand, tubeless tires. Okay, dito tayo sa kanyang upuan. Okay, considering napaka premium look ng kanyang upuan, no? Leather siya with very fine stitches, color white. Meron siyang sabitan dito, pwede tayong magsuksok ng documents dito. Okay, the only thing na concern ko dito is I think napakatigas ng kanyang upuan, no? So kung halimbawa maglo-long ride kayo, I don't think this is very ideal sa mga long rides kasi for sure mananakit yung mga puwet niyo dito. Ayan. So sa design naman, okay na okay siya, pang retro looking talaga. Anyway, pwede naman tong napapalitan tong seat talaga kung hindi kayo komportable. Dito sa likod, meron siyang naka-emblem na Yamaha. Ayan. So pagdating dito, meron siyang bilog na taillight. Of course, naka-LED ito, no? Magkabilaan yung kanyang signal light. Unfortunately, bulb pa rin tayo dyan. Dito, meron siyang reflector light na merong plate light sa ibabaw. Okay? Nailawan yung plate number natin for added visibility. Okay. Pagdating naman dito sa gilid, ayan, so meron footrest dito, kinakalawang na, so kailangan na siyang linisin. Meron, makikita natin yung kanyang rear sprocket, yung chain, at saka yung engine sprocket. So ang size ng rear sprocket pala is 48 feet sa stock, ha. Tsaka yung chain natin 428. Dito naman sa kanyang engine sprocket, meron siyang 14 teeth. Road test na natin to. Check natin kung gaano ka-comfortable siya during rides. Meron ba tayong napapansin na ang comfortability? Depende sa feedback natin sa handling, sa comfortability. So
let's break it during the ride. So unang napansin ko dito mga master is yung yung seat height niya. I don't know, pero galing kasi ako sa NMAX Sa NMAX medyo okay lang yung mga paa ko, nalalapat ko pa sa semento, pero ito wala talaga, tingkayad na. Tsaka napansin ko dito yung yung upuan niya mga master. Baga di siya ganun ka friendly, kumbaga. Kasi napakatigas na kanyang upuan. I don't know, pero galing ako sa NMAX, malalambutan naman ako doon sa upuan ng NMAX. Pero dito I don't know pero hindi ako komportable. Siguro okay ito pag mga short rides, pero pag mga long rides siguro mapupulikatan ka na. Mas gusto ko ang handling nito kaya sa mga scooters. So considering naka upside down fork ito, alam naman natin performance pag yung telescopic mo naka upside down fork, diba? Mas maganda siyang i-handle kaysa sa mga hindi naka upside down fork. Alam niyo naman yung kalsada natin dito sa Pinas, diba? Yun, uwian na ng mga estudyante, nakakamiss tuloy maging student. Daming memories na binibigay ng mga eskwelahan sa atin noon. Anyway, back to topic, nalalayo tayo guys. Back to topic. Okay, share ko lang yung yung unang drive ko nito. Isa sa mga nagustuhan ko talaga nito is yung fuel consumption niya. Napakatipid considering na 155cc piston displacement ito, pero nag-average yung fuel consumption niya 52 km per liter. Napakalayo na nun, no? So kung i-average natin yan, yung full tank pala nito is nasa mga 10 liters. So kung i-compute natin yan, yung isang full tank kayang tumakbo around 520 kilometers. Napakalayo, napakatipid, napaka-efficient, fuel efficient niya, At saka kung mag-accelerate ka na, di ka naman mabibitin. Yan, lakas ng power niya kaya. Anyway, speaking of improvement, marami namang nabibili dyan ng mga accessories, no? Kung gusto mong pagwapuhin palalo itong XSR, nagwapong-gwapo na pala talaga para sa akin, why not, diba? Ang nakapag big bike look talaga nito is yung kanyang body. Yung kanyang frame, naka delta frame ito kagaya ng kapatid niya si XSR 700 at saka XSR 900. Kaya di malayong napagkakamalang big bike talaga, no? Okay, so hanggang dito na lang ako. Gawa tayo ng kanyang final verdict. Etong motor na to, kahit wala siyang ABS I can tell na maganda pa rin yung kanyang braking power, kasi though nag-skid yung plate niya, pero yung power niya during brakes is nabibigay niya talaga ng tama. So when it comes to sudden brakes is hindi naman tayo nagkakaproblema, sa kanyang seat, yun nga sabi ko kanina, hindi siya ganun ka komportable. So it's not very suitable for long rides. Okay lang siya kung mga short rides, kasi medyo tolerable yung kanyang cushion ng kanyang upuan. Pero pagdating sa mga long rides, I think dapat palitan nyo yung kanyang klase ng seats, or palitan nyo ng tela or foam, much better. So when it comes to kanyang handling, medyo I can tell na okay ang kanyang handling considering naka inverted fork tayo. Sa kanyang handlebar, medyo sa tingin ko parang natataasan ako. Ewan ko ba, depende siguro sa height natin, pero may mga techniques naman dyan para mas nagiging i-manage natin yung ating posture, kumbaga, since upright position siya. So I think pwede naman itong palitan ng handlebar, or pwede maglagay ng handlebar riser. So I think mababatak tong clutch, pero anyway, napapalitan naman, gagawa naman yan ng paraan, Yung sa mga first time talaga pag sasakay ka dito sa XSR is talagang napakataas. Gusto ko talaga tong motor na to. Actually, dream bike ko siya kasi napakaganda talaga niya. Samahan mo pa ng pang classic na helmet, para ka ng Scoco Martin, So I think yun lang yung masashare ko about this motorcycle unit. So I think hindi naman ata nabudol yung yung may-ari ng motor na to. Sa tingin ko sulit pa din.
So kung may mga kakulangan man, anyway, napapalitan naman yan kasi mayroon tayong mga aftermarket na nabibilhan natin through Shopee and Lazada or even sa mga local markets. So I think dito na lang tayo. Hopefully meron kayong natutunan sa motor na to. And kita-kita sa susunod na vlog. Ride safe.